Magandang umaga, Lifers. Welcome back sa ating Sunday celebration ngayong araw na ito. Welcome po sa lahat ng ating new viewers. Ayan, kami po ay nagagalak na nakasama namin kayo today sa ating gawain para sa Panginoon. Ayan, ngayon po tayo na po mag-uumpisa sa ating gawain. At tayo po'y manalangin. Sabayan niyo po ako. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa pagkakataon na ito, God, na makadalo kami muli, O God, sa gawain niyo, O God. Salamat po sa pagdiriwang na ito na nakasama namin muli, O God, ang aming mga kapatid through online, O God. Salamat po sa lahat ng mga kapatiran, O God, na patuloy, O God, na nakikilahok at nakikisama, O God, sa lahat ng iyong gawain, O God. Tinataas namin sa inyo, O God, ang lahat ng tatayo sa araw na ito upang manguna, O God, sa pagdiriwang na ito, na tanging masambit nila ay tanging kapurihan, pasasalamat, at tama at wasto, O God, ang kanilang mabanggit sa kanilang mga bibig, O God. Sa lahat, O God, ng pakikinig ay tanging ang mensahe mo, O God, ang siyang mamuhay sa amin. Ang tangi naming marinig, O God, sa araw na ito. Tinataas namin sa inyo ang lahat ng aming alalahanin, sitwasyon at problema, O God, na kayo po ang magbigay sa amin ng kapayapaan sa isip, O God, upang maging handa kami, O God, sa inyong mensahe ngayong araw na ito. Sa aming pastor, O God, na mag-ahatid ng iyong salita, O God, gabayan niyo po siya at tanging wasto at tama ang kanyang masambit, O God. Salamat po sa lahat ng ito at salamat din po sa pag-iingat, sa protection at sa lahat ng provision, O God, ng pinagkakaloob mo. Patuloy niyo po kaming gabayan at patuloy niyo pong i-provide yung aming pangangailangan, O God. Salamat po, tanging kapurihan, pasasalamat ang siyang maigawad sa inyo, Panginoon. Salamat po, in Jesus' name, Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Welcome to our online celebration. Tayo po'y magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. At siya'y karapat-dapat ka na purihin at sambahin. Hallelujah. Yes, O God. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba,
wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ikaw ang lahat. Yes, Lord. Sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Let us continue worship our Lord. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainang pangawit ay aawitin sa'yo, O Diyos. Oh Diyos, ang aking isipan ay paparihan mo, at sa aking puso ay hindi na mangaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay na nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tama, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa awit na nararapat sa'yo. Yes, Lord God, minsan pa, O Diyos. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati,
Ayan, isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat or magandang hapon or magandang gabi kung anumang oras po na mapapanood nyo itong ating online celebration ay wini-welcome ko po kayo sa ating gawain na ito through online. Minsan pa po ako po si Pastor Mark at welcome po tayo sa ating church ng Lighthouse International Fellowship. So matagal na po tayong sa gawain na ito na online but looking forward po tayo sa ating physical gathering. So by God's grace na magkaroon na po tayo ng physical gathering at yun nga medyo tinatrabaho na ng Lord yung ating pagdadausan ng gawain at wala po tayong ibang gagawin kundi umasa sa biyaya at mga provision ukol sa kanyang gawain. Ayan po. So sana po excited po tayo sa ating darating na physical gathering. And I hope excited din po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating online preaching na ito. So, excited din po ako na ma-share ang salita ng Diyos na talagang may malaking epekto sa ating buhay bilang isang mga leader, 'di ba? Bilang isang magulang, bilang isang lingkod ng Panginoon, pastor, at kung ano pa man ang estado natin na sa harapan ng Panginoon ay talagang makakatulong itong pagbubulay-bulayan natin at makikita natin ito sa kung paano kumikilos or paano nagmo-move ang Panginoon sa buhay ni Elijah nung time na siya ay nakakaranas ng tinatawag na regression. So, maraming sa panahon ngayon talagang mataas na porsyento ng churches talaga nakakaranas ng tinatawag na regression. So, ano nga ba yung regression na ito kung uunawain natin? So, ito po ay tinatawag na isa po itong dynamic or backsliding or feeling stuck being immatured. Parang medyo bumabalik ka sa pagiging immatured mo or sa state na imbis na ikaw ay palago, parang ang nangyayari sa'yo is pabaksak ka. Or sa psychology, ano ba yung sinasabi ng psychology pagdating naman sa regression na to? Ito naman po yung sabi ng sa psychology, a return to earlier, especially to infantile patterns of thought or behavior or stage of functioning. So, makikita yan kung paano ka, yung dati mong attitude noon, lalo na nung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, or tapos parang medyo lumago ka na, tapos parang bumabalik ka na naman doon sa dating pag-uugali mo, dating pag-iisip mo, dating activity mo. Parang yun yung sinasabi ng psychology. Or sa madaling salita, ito ay pagbalik mo sa dati mong behavior or activity. So, bilang karagdagan, sinasabi rin doon nga sa psychology, itong regression na ito is yung parang unconscious defense mechanism ito, na parang sa sobrang takot mong, parang takot kang i-deal yung reality, lalo na kapag ito'y mahirap, masakit, parang ayaw mong tanggapin, parang 'di ba may mga, lalo na sa mga katatayan, 'di ba, minsan pag sobrang problemado, sobrang pagod, sobrang pagsubok, sobrang paghihirap, parang ang ginagawa nila, meron silang outlet na ginagawa para maibsan yung kanilang nararamdaman. Ang ginagawa nila, although alam nila yung tama na minsan yung wag kang magpapakalasing ng sobra, wag kang iinom, di ba? Pero dahil parang yun yung nila, outlet nila para ito yung nakakawala ng problema. Yun yung kanilang perception sa bagay na yon. So,
ito yung tinatawag na unconscious defense mechanism. Parang lahat po tayo siguro pamilyar tayo sa salita na ito, or siguro lahat sa atin narinig na to, yung sino dito yung minsan nasabihan ka ng tumatanda kang paurong, 'di ba? So ako, inaamin ko, talagang may lalo na magulang ko, narinig ko sa magulang ko 'yan na sinasabi, "Para kang tumatandang paurong." Alam mo yun, yung dapat na ginagawa mo ay progressive, parang hindi, parang parang ano na, pabalik sa luma mong katayuan. So may mga, kung ititingnan din naman natin 'to sa mga churches, so ito yung nagiging problem kung bakit yung mga iba nagsasara, bakit may mga pastor na umaayaw na rin sa ministry sa sobrang hirap, dahil yun nga, yung 'pag dumating, naramdaman na nila yung identity crisis na ito. So, ito na yung ano, yung parang namasyal ng konti sa kasalanan, namasyal ng konti sa ano, pero yung unti-unti na yun, di na pala nila namamalayan na unti-unti na silang kinakain, at hanggang sa yun nga, ang nakakalungkot, nawawala na sa ministry dahil sa salita at sa experience nila sa kanilang hinaharap. So, ito po yung regression na tinatawag. So, ang tanong, paano ba natin i-overcome itong regression na to? So, I hope excited po tayo sa salita ng Panginoon kung paano natin ma-overcome ito, na hindi sa karunungan ng tao, bagkus sa karunungan ng salita ng Panginoon natin titingnan kung paano natin i-overcome, yung magiging fruitful po tayo sa ating ministry, magiging fruitful po tayo bilang isang magulang, bilang isang leader, 'di ba? Kung anumang estado, kung saan man naroon tayo. At dito po natin makikita ano ba yung sinasabi ng Lord sa atin para tayo po ay mag-level up. So, yun po yung ating title sa umaga ito, level up. Kailangan po natin i-level up kung ano pong meron tayo. And yun, how to overcome regression. Kung may Bible po kayo with you, pwede nyo po akong samahan. Basahin po natin sa 1 Kings chapter 19 verse 9 hanggang 18 po. Ito po ay yung buhay ni Elijah nung siya po ay nakakaranas ng tinatawag na regression or pagkasira. Talagang downhearted siya, parang after nung victory, bakit ito na yung nararanasan niya, ito na yung nararamdaman niya, parang hinihiling niya na sa Panginoon, Lord, gusto ko nang mamatay, parang ganon. Actually, pag binasa natin to, kagagaling lang ni Elijah sa victory, tapos ganun na yung kanyang magiging reaction. So yun po, basahin po natin from verse 9 hanggang 18. Sabi dito, there he went into a cave and he spent the night. And the word of the Lord came to him, what are you doing here, Elijah? Verse 10, he replied, I have been very zealous for the Lord Almighty. The Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death. With the sword, I am the only one left, and now they are trying to kill me too. Verse 11, the Lord said, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord. For the Lord is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Verse 12, after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak
over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" Diba? Parang same question and same answer din. Minsan pag paulit-ulit, may paulit-ulit na tanong ang Panginoon sa atin, ibig sabihin may gusto siyang i-deal sa atin, may gusto siyang kalasin sa atin. In verse 14, he replied, "I have been very zealous for the Lord." Oh, same question and same answer. "For the Lord God Almighty, the Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." Verse 15. The Lord said to him, "Go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get here, anoint Hazael king over Aram. Also anoint Jehu son of Nimshi king over Israel, and anoint Elisha son of Shaphat from Abel Meholah to succeed you as a prophet. Jehu will put to death any who escape the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escape the sword of Jehu." Talagang ito yung assurance, ito talaga yung binibigay ng ito yung kaganda pag ang Lord ang nag-uutos sa atin ng kalooban niya na gawin natin. Talaga may assurance, no? And last verse, basahin po natin. Verse 18. "Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and all whose mouths have not kissed him." Pero mo minsan pag ang tao ay talagang nilalamon ng kanyang identity crisis or ng regression na tinatawag. Ewan ko kung nabubulag na siya or hindi na siya naghahanap ng solusyon, pero para sinasabi pa dito parang nagsisinungaling pa si Elijah Na sinasabi niya siya na lang daw yung natira, pero the Lord saved 7,000 Israelites to help him sa ministry na pinagkatiwala sa kanya ng Lord. So yun po ating pong ipanalangin ang ating pagbasa salita ng Panginoon. Aming Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mga salita. Lord, as we look at sa buhay ni Elijah, Panginoon, kami po ay magkaroon po ng karunungan, ng aral, Panginoon. In times of nakakaranas po kami ng mga difficulties or tinatawag na regression, Panginoon. Kami po ay pilit na binabalik ng sitwasyon, ng temptasyon, ng kasalanan, Panginoon, sa lumang estado ng pagkatao namin. Lalo na kaming mga nananampalataya, at gayon din, Panginoon, sa mga taong gustong makawala, Panginoon, sa pagkakaalipin, Panginoon, or tinatawag na identity crisis, O Lord. Lord, kabayan niyo po kami, Panginoon, at higit na pagkalooban ng wisdom, Panginoon, na isa pamuhay, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Hindi lang po kami ma-motivate, Panginoon, bagkos ilagay namin to, we put it into action, O Lord God. Help us, O Lord, through your Holy Spirit. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, yun. So, ang title po natin sa mga oras na ito, sa ating pinag-uusapan ay Level Up. So, yun. May ilan po tayong nabasa at talagang napakagandang usapin po na to, na makikita natin sa karanasan ni Elijah po ay tayo po ay may matututunan. So, yun nga po na napag-usapan po natin yung tinatawag na regression or dynamic of backsliding or feeling stuck being immature. Diba? Binabalik tayo sa lumang estado natin, sa lumang gawain natin, lumang pagkatao natin, lumang activities natin, lumang mga bisyo natin na
talagang nagiging reason kung bakit hindi tayo nagiging fruitful or nagiging stagnant tayo. Actually, hindi. Mas worse pa nga 'to sa stagnant, eh. Talaga kasi babalik ka sa luma mong pagkatao. So, ayun, para maunawaan po natin itong binasa natin from verse 9, titignan po natin ano ba yung inaatungal nito ni Elijah at talagang parang takot na takot siya doon sa kanyang sitwasyon dito at talagang hinihiling niya sa Panginoon. Sabi nga, he was very zealous for the Lord. Talagang gusto niyang, he was praying na mamatay na lang siya. Parang ganun yung gusto niyang maranasan dahil meron po siyang nararanasang matinding pagkatakot. So, basahin po natin sa from verse 1 ng chapter 19 ng First Kings po. First Kings chapter 19 verse 1 hanggang 8 po para maunawaan natin ano nga ba yung nararanasan nito ni Elijah. So, yun po. Sabi dito from verse 1, Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done, and now he had killed all the prophets with the sword. Biruin nyo from verse 1, sinasabi dito na si Elijah ay kagagaling lang sa victory. 'Di ba? Kaya ito yung dapat bantayan ng nating mga tao, bawat mananampalataya at mga taong nakaka-experience ng katagumpayan ngayon. Dahil hindi araw-araw ay katagumpayan. Dahil as long as nabubuhay po tayo, ay nandiyan ng kaaway para pabaksakin tayo. So, ito po sinabi po ni King Ahab na ito kay Jezebel na ito nga, nabalitaan na ito si Prophet Elijah ay talagang maraming pinatay na bulaang propeta. So, verse 2, So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, May the gods deal with me, be it ever so severely, and by this time tomorrow I do not make your life like that one of them. Biruin mo, eto na. Nag-send ng message tong Queen Jezebel na to kay Elijah ng threat na biruin mo, after na manalo, magwagi ni Elijah sa battle with 1,000 prophets, false prophet, etong may isang word lang itong Reyna Jezebel ang talagang nakapagpa-stress sa kanya, nagbigay ng matinding pagkatakot. Baga parang dito pala nanggaling yung linya ni Fernando Po Jr. na hindi ka nasisikatan ng araw. So, ganun po yung sinabi niya or ipinabalita niya or sinend niya messenger doon kay Elijah na yung kanyang buhay ay meron nga siyang death threat na nanggaling kay Jezebel. So, ito talaga si Jezebel is reyna to ng mga pagan. So, biruin mo, gagawin niya yun sa pangalan ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Talagang itong Jezebel na to is hindi lang siya tao, ito rin yung isa kind of spirit na sinasabi din doon sa Revelation. So, talagang matindi pala to. Pag-spirit talaga ang kalaban mo. Biruin mo, may pinaguhugutan tong Jezebel na to na hindi nanggagaling syempre sa Panginoon. Meron din siyang power, pero hindi nga lang nanggagaling sa ating Diyos. And verse 3, Elijah was afraid. Ito na. Response ni Elijah, talagang natakot siya and ran for his life when he came to Beersheba in Judah. He
he left his servant there while he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. Ito na, nanalangin na dahil sa sobrang after victory, thousand false prophet na kalaban. Then ngayon, after ng katagumpayan niya, nananalangin na siya ngayon ng kamatayan. Samantalang iisang salita lang yung nakakapag discourage sa kanya or reason kung bakit nakakaranas siya ng regression. Biruin mo, libo yung tinalo mo, tapos ngayon isang salita lang, babae pa. Ngayon, tatakot-takot ka na. Baga, almost nakikita niya kung paano mag-perform ng mga mahika itong mga propetang ito, samantalang nakita niya rin kung paano siya sinamahan ng Panginoon upang managumpay doon. So, bakit dito sa sitwasyon na to parang hindi ba siya naniniwala na kasamahan uli siya ng Panginoon para panagumpayin siya dito sa kanyang nararanasan? So, ayun. And po, pagpatuloy po natin from verse 5, then he lay down under the tree and fell asleep. All at once an angel touched him and said, "Get up and eat." Verse 6. He looked around, and there by his head was a cake of bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. Verse 7, the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." Verse 8, so he got up and ate and drank, strengthened by the food. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. So, ito po nakita po natin sa mga previous verses kung ano ba yung naging reason naging rason, ano ba yung naging dahilan bakit nagkaroon to ng tinatawag na regression si Elijah after victory. Tapos ito, magtatatakot ka na. Babalik ka na sa parang luma mong pagkatao or identity mo. So, ito po, meron pong 3 puntos po tayo makikita dito sa ating nabasa. So, minsan po kasi yung, alam mo yun, sa sobrang busy po kasi natin, pero nakakalimutan na po natin yung pagpapahinga. Minsan, yung sa nararanasan natin, yung minsan na sobrang ini-stress natin, minsan simple lang naman pala talaga yung solusyon. Minsan talaga kulang lang din tayo sa pagpapahinga. So, how to overcome regression? Number 1, from verse 5 to 8, ang ating unang puntos is recharge your power. So, we have to recharge our power. So, minsan, kinakailangan lang natin, una po ay, kinakailangan lang po natin ng rest or tulog. So, minsan kasi, ang tao, pag kulang sa tulog, 'di ba? At kung na-experience po natin na yung kulang po tayo sa tulog ay tayo po'y lutang. At kapag ang tao ay kulang sa pagkatulog, 'di ba, lalo na kung ikaw ay nagmamaneho, nagda-drive, talagang delikado. At meron po talagang namamatay, nakapapatay, at nakakadisgrasya ng iba. So, napakahalaga po ng pagkatulog dahil ito pong pagtulog ay nagbibigay ng magandang epekto sa ating isip. Kumbaga, ito yung kinakailangan ng ating isip minsan, matulog. So, kasi simple lang, babasahin natin from verse 5 to 8, sinabi dito,
balikan lang po natin para maintindihan po natin. Sabi po dito, then he lay down under the tree and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, get up. Ayun, so nakita natin dito, natulog. Ito si Elijah. And ikalawa po sa ating recharge your power is, una po ay rest, ang pangalawa po ay refreshment. Minsan, kain lang din. Ito yung literal talaga na kain, tulog lang. Talaga ang ginawa ni Elijah para siya ay ma-refresh. Kasi, syempre, tao lang din naman siya. Nakaranas ng kapaguran. Minsan yun pag sobrang pagod na tayo, wag tayo sobrang kilos. Kaya hindi rin po masasabi natin lahat ng sobrang busy na mga leaders, mga pastor, na talagang yung tipong hindi natutulog. Although may time talaga na kinakailangan na magpuyat tayo na hindi tayo matulog. Pero hindi po lahat na nagpupuyat talagang napaka-productive. Minsan mas kailangan pa po natin talagang matulog para tayo po ay totoong maging produktibo kasi po kumpleto. Kapag kumpleto ang tulog natin at kasi kailangan po ng ating physical na pangangatawan yan At alam naman po natin na itong physical natin ay isa rin sa instrumento ng Panginoon na tayo po ay magpapagamit. Kahit okay po tayo in spirit, kung hindi naman po sa lahat ng pagkakataon talagang nagiging spiritual po tayo, which is good po yun. Pero wag naman po yung pagmumukha nating spiritual ay hindi na natin iniisip yung para sa ating physical. Ano ba yung nakakabuti? 'Di ba? Bukod sa 'di ba yung syempre number 1 na po diyan yung tulog. Pangalawa yung tamang pagkain po. So yun, lately lang po dahil yun nga talagang nakarelate din po ako. Ako po yung nakakaranas ng pagkahilo. So talagang medyo inano ko na rin, dinitouch ko na rin yung sarili ko sa sobrang paggamit ng phone or kakulangan sa pagpupuyat sobra sa pagpupuyat dahil yun nga nakakasama talaga, may negatibong epekto siya kapag sobra ka sa mga bagay na hindi naayon at talagang nakakapagpasira ng ating pangangatawan. So maging wise din po tayo sa ating pagkain at talaga i-detach natin ang ating mga sarili sa mga bagay na maaring sumira nito. So yun po, talagang nakita natin dito, napakasimple lang naman pala nung ginawa, 'di ba, ni Elijah dito. Talagang yun nga nagpahinga siya, and eto nga lang ang kagandahan talagang paglingkod ka ng Panginoon, talaga hindi ka rin naman papabayaan ni Lord and gumamit ang Lord ng isang anghel kung saan ito ay gumawa ng cake or pagkain para makakain si Elijah, 'di ba? Ito kasi nakakalungkot din minsan yung pag sobrang tawag nito, sobrang stress ng tao. May mga kakaiba kasing uri ng stress May mga tao na pag stress hindi makakain. Meron din namang tao pag sobrang stress kain ng kain. So tamang tulog at tamang kain lang. Hindi naman din maganda tulog din ng tulog at hindi rin maganda yung kain ng kain, 'di ba? Yung tipong ikakasama na natin. So makikita natin dito na yung anghel ng Panginoon ay nagdala ng piece of cake para kainin ni Elijah. Ayan, the angel of the Lord came back and second time, in verse 7, touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. Talagang minsan kailangan natin magpahinga bago tayo magkikilos, bago tayo sumabak sa panibagong kakaharapin natin, 'di ba? Panibagong lakad. Hindi po tayo, si Lord is concerned siya sa spiritual natin, and lalong-lalo na concerned din naman si Lord pala sa physical natin dahil malaga rin po 'yan. Kagaya nga sinabi ko, ito po ay instrumento ng Panginoon. At talagang kailangan po babantayan lang din po natin kung ano po yung kinakain natin. Kung ito ba'y
nakakasama or nakakabuti sa atin. 'Di ba kung mababasa po natin sa 1 Corinthians ah, verse chapter 10 verse 31, sabi dun, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Baga dapat isipin din po natin yung bawat kinakain po ba natin at iniinom natin. Ito ba'y nakakaluwalhati sa Panginoon? Diba? Spiritual man yan or literal na pagkain. Ito ba'y, kung isipin natin, ay nakakaluwalhati ba sa Panginoon? So, how to overcome regression? Para hindi po tayo bumalik sa lumang state natin, lumang pagkatao or behavior natin, na talaga kung saan doon ay makikita natin yung sarili natin talagang hindi maganda, 'di ba? Parang bata tayo na walang alam or mangmang, or sa luma nating activities ay bumabalik tayo. So, titingnan po natin, baka nilalamon na pala tayo. At bantayan din po natin yung mga words na nire-release sa atin ng tao or ng demonyo, 'di ba? Na baka may mga words ka narinig na talagang kinakategorize na ganito ka, ganyan ka, wala ka ng pag-asa, parang idina-down ka. 'Di ba? Kasi ganun yung may words na nirelease kay Elijah dito kung bakit siya naging ganito. Kung saan nakaranas siya ng matinding pagkatakot. Pero kagagaling niya sa victory kung saan nakita niya yung miracles ng Panginoon, sinamahan siya. At siya ay yung nanguna doon sa katagumpayan na yun. Kagaya na paulit-ulit ko sinasabi, thousands of prophet ay dinomina niya. So, yun po. At ang ikalawa po nating puntos, ayan, pakaganda po natin. Basahin po natin from verse 9 hanggang 14. Sinasabi po dito, there he went into cave and spent the night, and the word of the Lord came to him, what are you doing, Elijah? Ayan. Ito po yung unang tanong ng Panginoon. And verse 10, he replied, I have been very zealous for the Lord, God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death. With the sword, I am the only one left, and now they are trying to kill me too. Ayan, after na pinakain ng Panginoon, pinatuhulog ng Panginoon ito si Elijah, ito, nagsasabi na siya sa Panginoon yung kanyang pinagdadaanan. Yun, minsan, kailangan na natin kumain, matulog, at kailangan din natin manalangin. Kailangan din natin magsabi sa Panginoon kung ano ba yung pinagdaraanan natin. In verse 11, the Lord said, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then a great and power wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And verse 12, after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper, verse 13. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mount of the cave. Then a voice said to him, what are you doing here, Elijah? And second time around, yun uli sinabi niya. And verse 14, he replied, I have been very zealous for the Lord, God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death with the sword.
I am the only one left and now they are trying to kill me too. Biruin mo, dahil yun nga sa naranasan niyang pagkatakot, yung minsan yung pag kinakain po tayo ng ganitong sitwasyon, yun nga naiisip natin na lagi na lang na nag-iisa tayo. At baka dahil nag-iisa na tayo ay matapos, parang kalang lalamunin ka na ng takot, yung feeling na wala kang kasama. So, yun naman yung nakakalungkot eh. Talagang minsan pag mag-isa ka na lang, parang ang sumasama sa ay pagkatakot. So, ganun yung nararanasan dito ni Elijah, na feeling niya hindi siya sasamahan ng Panginoon. So, after victory, and now, ganun na yung nararanasan niya. So, number 1 po ay, yun po, yung recharge your power. So, we need to rest and refreshment. And verse 2, and point number 2 po natin ay review your purpose. Review your purpose. Kung mababasa po natin, 2 beses po nagtanong ang Panginoon kay Elijah dito. Why are you doing here, 'di ba? Sa nabasa nating verses. Then same question and same answer din na sinasabi ni Elijah. So, yun nga, pag paulit-ulit, talagang mahalaga. Talagang mahalaga itong sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, may gustong idil sa atin ng Panginoon. So, parang titignan natin, hindi ba alam ni Lord yung ginagawa ni Elisha doon? Parang clueless ba si Lord? So, our God is omnipotent, omniscient. Alam niya ang lahat, at ang Panginoon natin ay sa lahat ng dako. So, bakit tinatanong ito ng Panginoon? Ibig sabihin, minsan tinatanong ito ng Lord, maybe sa atin, bilang isang magulang, bilang isang estudyante, anak, leader, pastor, at kahit sino mang nasa estado, ay maaaring tinatanong sa atin ng Panginoon na nasaan ba tayo? Lalong-lalo na sa ating mga lingkod. Na kung dati nagkukumahog tayo, talagang sobrang gigil tayo sa paglilingkod. Bakit? Ngayon, nasaan na tayo? Nung naranasan mo yung pagpapala ng Panginoon noon, at medyo nakakaranas ka ng kahirapan ngayon, parang tinatanong ng Lord, nasaan ka ngayon, di ba? Naranasan ni Elijah yung miracles. Praise God nga na nakaka-face to face niya halos ang Lord. Pero siya ganun yung nararanasan niya. So, ibig sabihin, alam ng Lord yung ating mga nararanasan. And the Lord, tinatanong tayo ng Lord ngayon, nasaan ba tayo? Diba? Nasaan ba tayo? Ano ba yung ginagawa natin? So, our second point is review your purpose. So, minsan ba natanong na natin sa sarili natin, ano ba yung purpose ko sa buhay na ito? Ayan. So, kung saan dito, dahil paulit-ulit na tanong ng Panginoon dito, paulit-ulit din na sagot ni Elijah. So, minsan kailangan lang natin i-evaluate yung purpose natin. Lagi nating iisipin, bago tayong mag-quit sa anumang bagay na nasimulan natin, pangarap man ito, or business, or alinman, bago tayo mag-quit sa bagay na yan na inaumpisahan natin, isipin natin, bakit nga ba tayo nag-umpisa? So, napakalaga po yun. Isipin, i-evaluate natin, bakit, bago tayo mag-quit, isipin muna natin, bakit ba tayo nag-umpisa? Pinapaalala ng Lord dito yung ating commitment at ipinapa-evaluate niya sa atin ito. Diba? Yung dating sobrang pagka-busy natin ngayon, saan na ba tayo nagiging busy? Minsan kasi etong regression natin, na na-experience natin, hindi natin pwede
ituro kundi minsan tayo rin naman yung may kasalanan. Although siguro may mga na-practice tayo or may activity tayo na pinupuntahan, may mga bagay tayo na ginagawa na against sa will ng Panginoon. Pero ang kagandahan dito, yung Lord ni Elijah nung siya'y nananagumpay is the same Lord na kung saan sumama sa kanya sa time na nakakaranas ng regression. Sa time na nagkakaroon siya ng identity crisis. Sa time na nakakaranas siya na downhearted siya. Na feeling niya na nag-iisa na lang siya. Sa time na nakakaranas na siya ng pagkatakot. Ito yung kagandahan dahil meron tayong Lord na hindi nagbabago. Sa time na ng katagumpayan, kasama mo si Lord. Lalong-lalo na sa time na ikaw ay nasisiraan ng loob. Sasamahan ka rin ng Lord. Kagaya ng pagsama niya kay Elijah dito. So, kinakailangan lang isipin natin, i-evaluate natin, bakit nga ba ako nandirito? Bakit nga ba ako nag-umpisa? Isipin mo lang, reviewin mo. 'Di ba? Bago ka mag-quit, 'di ba? So, dahil si Lord, sinamahan ka naman ng katagumpayan Then, i-assure mo rin sa sarili mo, dahil sinabi rin naman ng Lord sa salita niya, sa buhay ni Elijah, nasasamahan niya rin si Elijah. At may ginagawa nga ang Lord dito Pinakain siya, pinatulog siya. At mamaya pag-uusapan natin yung napakagandang assurance pa na binigay ng Lord kay Elijah. So minsan, yun lang, kailangan natin i-recharge sa physical, recharge your power, rest and refreshment. And ikalawa po, review your purpose. So, reviewin po natin, isipin po natin kung bakit po tayo, before tayo mag-quit, isipin natin bakit tayo nag-umpisa. And pangatlo po, is renew your passion. Kailangan po natin i-renew yung passion natin. Mababasa po natin from verse 15 to 18. Sabi dito, the Lord said to him, go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael, king over Aram. Verse 16, also anoint Jehu, son of Nimshi. Ayan, ito na yung mga assurance talaga na binibigay ng Lord. King over Israel. And anoint Elisha, son of Shaphat from Abel, Mehola, to succeed you as prophet. And verse 17, Jehu will put to death any who escaped the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escaped the sword of Jehu. And last verse, yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and all whose mouths have not kissed it. Biruin mo ito. After yung struggle ni Elijah dito, nakwento niya sa Panginoon na ito, natatakot siya sa death threat ni Reyna Jezebel. Dahil nga yun nga, sabi niya, di na daw aabutan si Elijah ng araw. So, although minsan may mga ganyang words sa atin na which is ito po yung spirit ni Jezebel. Talagang tinetreat ka niya, tinatakot ka niya, na lalagyan ka niya ng spirit of regression, kung saan nakakaranas ka ng matinding pagkatakot, or ibabalik ka nito sa lumang pagkatao mo, sa lumang estado na meron ka, sa lumang activity. So kung yan po yung may power sa buhay natin, dapat may power yung salita ng Panginoon. Kung saan ito, nagbigay ng instruction ang Lord kay Elijah kung ano yung gagawin niya. So, inutusan ng Panginoon itong si Elijah. Sabi, go back the way you came. Ito po yung ating third point is renew your passion.
Kapag kinakain ka ng maling emosyon, yun nga, marami kang kakalimutang tama. So, minsan kasi, yun nga, baka nilalamon na tayo na sobrang emosyon natin. Kinakain tayo ng sobrang emosyon natin. So, nakita po natin kung paano nagbigay ng instruction ang Lord kay Elijah na pumunta ka doon sa dati mong pinuntahan sa desert of Damascus at hanapin mo doon si Hazael, ayan, king over Aram, at i-anoint mo si Jehu, son of Nimshi, king over Israel, and anoint Elisha. Ibig sabihin, ang sinasabi lang dito ng Panginoon na itong mga taong ito ang tutulong sa iyo diyan sa pinagdadaanan. Kaya sa ministry talaga napakahalaga ng may sumusuporta, may gumagabay at hindi lumalakad ng mag-isa. Di man sa ministry, ganun din sa pamilya, ganun din sa trabaho. Kailangan maging tayo, yung may attitude tayo as a team player. Dahil yun nga, kung baga sa basketball, walang nananalo mag-isa. Kailangan team player ka, marunong ka lumaro at alam mo pumosisyon. Dahil may kanya-kanya tayong purpose or function. So, etong mga taong ito makakatulong sa iyo. So, minsan dahil naka-experience na ito ng matinding pagkatakot, ng identity crisis ito si Elijah. So, ito yung binigay ng Lord sa kanyang instruction. Pumunta ka doon, i-anoint mo tong mga taong na to. Dahil binigyan siya ng assurance, itong si Jehu na to, kung sino man yung makaligtas sa kanyang espada, ay hindi naman makakaligtas sa espada ni Elisha. At kung may lumagpas man sa espada ni Elisha, meron pang ni-reserve ang Panginoon na 7,000 Israelites to help Elijah. Baga si Lord pala may ni-reserve na mga tao na maaring tutulong sa ating sitwasyon. Minsan wag lang natin solohin, minsan pahinga lang pala. Minsan kulang lang pala sa panalangin. Minsan kulang din tayo sa pagre-review ng purpose natin, ng commitment natin. At kinakailangan i-renew natin yung passion natin. Balikan mo, yun ang gusto ni Lord. May mga tao na nagsabi sa'yo na di mo kaya, di bagay sa'yo, ganito ka lang. So, ibalik po natin kung ano yung nasimulan natin. Dahil yun nga, ako personally, ang batayan ko sa buhay, kung hindi tayo magpapagamit sa Lord, sino ang gagamit sa atin? So, wala namang gitna. Wala namang neutral. So, kung maraming Kristiyanong bumabaksak dahil wala nang ginagawa para sa Panginoon. So, as long as may pinagagawa ang Panginoon, gawin natin. Huwag tayong magda-doubt na magpagamit sa Kanya. Dahil sigurado po yan, pag hindi na tayo nagpapagamit sa Lord, sino ang gagamit sa atin? So, tayo na po ang makakasagot niyan. Kaya napakalaga po na tayo po'y magpagamit wholeheartedly sa Panginoon. I-renew po natin yung passion natin. Kung sinamahan ka ni Lord, kung na-experience mo na before yung miracles, provision, blessing, kaya uli yan iparana sa'yo ng Lord eh. In any season of our lives, sinasamahan po tayo ng Panginoon. Hindi po natin pwedeng piliin na si Lord at pwedeng tingnan natin na si Lord kasama lang natin pag victory. No, doon po tayo nagkakamali. Dahil si Lord, makakasama rin po natin siya in times of downhearted tayo. At nakakaranas po tayo ng ganitong panliliit sa sarili. So, renew po natin yung passion natin. And lastly po, basahin po uli natin doon sa last verse 18. Yet I reserve 7,000
in Israel. All whose knees have not bowed down to Baal, and all whose mouths have not kissed him. Ibig sabihin, itong mga taong ito na nireserve ng Panginoon upang makakasama ni Elijah, ito yung mga taong tutulong sa kanya para talunin itong reyna ng mga pagano na si Queen Jezebel. So, kung tayo po minsan ay nakakaranas ng matinding krisis sa sarili or identity crisis or stronghold kung saan merong voice na talagang malaki yung impact sa atin. Yung talagang maari nung bata ka, sinabihan kang ganito. And then moment by moment talaga naglinger sa utak mo, then parang unti-unti pinaniwalaan mo na pero hindi naman yun talaga yung plano ng Diyos para sa iyo. So that is strongholds na kailangan idinidil natin, or yung sinasabi sa'yo na yan, hanggang dyan ka na lang, mahirap ka, diba? Pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap, wala ka ng kapag-asa, wala nang kaase-asenso yung buhay mo, diba? Yung mga negative words na talagang pinaniwalaan mo over time, talagang nagkaroon ng buhay, diba? Because naniniwala po tayo, the Bible says, life and death, blessing and curse ay nagmumula po sa salita. So, depende na lang po sa atin kung paniniwalaan po natin yung ganyang klase ng mga salita kaysa sa salita ng Panginoon. Biruin mo, nakita natin dito, ang Lord ay laging may magandang plano para sa atin. Jeremiah 29:11. Diba? Merong magandang plano ang Panginoon para sa atin. So, kung nakakaranas po tayo ng ganito, ipadil po natin sa Panginoon. Hayaan po natin na yung mga salita ng Panginoon, yung mga pangako niya, yun yung magdadrive sa atin. Kumbaga sa magandang pamumuhay, lalo-lalo na kung nag-aim tayo ng kaayusan. Because mostly naman ng tao, pag kinausap natin, gusto nila kaayusan talaga. But yun, pero minsan may kailangang idil sa atin. Wala tayong gagawing tama kung wala tayong bibitawan na mali. Yun po yun. Wala po tayong magagawang tama kung wala po tayong bibitawang mali. So kung ito po yung pinaniniwalaan natin, then balikan po natin yung mga pangako ng Panginoon. Sa pamamagitan ng anak niya na si Kristo Jesus, tayo ay inampon niya, ginawa niyang anak, niligtas, tayo tinuring na kaibigan, tayo'y nakatalaga sa mga pagpapala. So kailangan po idinidil po natin word by word. Mahalaga po na meron po tayong rema sa ating pamumuhay, which is ito yung specific word of God for our specific battle. So kaya po napakalaga ng salita ng Panginoon. So kung may regression ka, kung tinitignan mo na, evaluate mo ni sarili mo ngayon na parang yun na nga yung nararanasan ko, parang papunta na ako sa pabalik. Diba? Para na akong tumatandang paurong. So, hindi yan yung plano ng Lord sa atin. Ang plano lagi ng Lord is mag-progress tayo sa sitwasyon natin. So, ito po yung desisyon natin kung nanaisin natin yun. Pero ito pong kagandahan, nawa yung salita ng Panginoon, ito po yung maging ilaw sa ating dinadaanan at tinatahak sa araw-araw. Psalms 119 verse 105. Thy word is the lamp upon my feet
So, ito po ang ilaw sa ating daraanan. So, kung gusto mo ng clear direction sa iyong pamumuhay, maayos na pamumuhay sa iyong pamilya, ministry, trabaho, career, pag-aaral, isama mo si Lord. Gawin mong referensya ang salita ng Panginoon sa iyong pinapangarap at sa pagiging katagumpayan mo, dahil ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan kaysa sa mga salita at palilinlang ng kaaway na minsan ginagamit ang pananalita ng tao. So yun po, sa umagang ito, I hope na-encourage po tayo sa buhay ni Elijah, saan siya sinamahan po siya in any season ng kanyang buhay. Sinamahan po siya ng Panginoon. At pangako rin po sa atin ng Panginoon, God will never leave us nor forsake us. Hindi tayo iwan ng Panginoon, hindi pababayaan. So ilan yan sa pangako ng Panginoon. And 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all anxiety to Him because He cares for you. So yun, si Lord may pakialam sa nararanasan mo ngayon. So yun po sa umagang ito. At kung bago po kayo sa ating video, sa nakakapanood, ay inaanyayahan kita sa panalangin pagtanggap upang maranasan mo yung pangako ng Panginoon, mga blessing. Samahan mo ako sa maikling panalangin ng pagtanggap. Repeat after me. Sabihin mo, Panginoong Yesus, ako po ay isang kasalanan. Humingi po ako ng kapatawaran sa mga kamalian na aking nagawa na hindi naaayon sa iyong kalooban. Linisin niyo po ako. Linisin niyo po ang aking puso. At kayo po ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kayo po ang maging hari, tagapagligtas, at maging Panginoon ng aking buhay. So, yun lang po sa umagang ito. At kung na-bless po kayo sa ating salita, pwede po natin i-share yung link doon sa ating makakilala regarding sa napag-usapan po natin. So, remember, 3 things po sa ating napag-usapan. Recharge your power. So, rest and refreshment. Pangalawa, review your purpose. Ikatlo, renew your passion. So, yun po sa umagang ito, at pagpalain po ang lahat at mag-ingat po tayo. God bless po.